Okay, a very blessed afternoon to each and every one of us. Now I would like to talk to you about forgiveness. When we say forgiveness, ito po ba yung tipong naiisip mo na kapag nakagawa ako ng kasalanan sa aking mommy o sa aking daddy, really have to say, sorry mama, sorry papa, di ba? I mean, sorry sister, sorry brother, di ba? Which is good. Of course, you really need to ask forgiveness. You really need to have an apology kung ikaw yung nasa mali. Okay, if you're one in the wrong, di ba? Pero kung alam mo namang tama ka at naninindigan kang tama naman yon, well, for me, kausapin mo na lang sila ng maayos, di ba? Pero that's not our topic for today. Ang topic natin ngayon ay nasabi ko na tungkol sa forgiveness. Mas malalim na level. Okay, hindi ito yung forgiveness na nasa isip ng tao, yung kada mali, kada wrong, go, ask forgiveness. One time po, I talked to a brother in Christ, no, na kapatid natin sa Lord. Matagal na, matanda na po itong brother natin na ito. Then, ang issue, ito yung 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Kasi, nakalagay po doon, kung tayo ay hihingi ng tawad, tapat siya na patatawarin tayo. Ayun. Pero, it's easy to read rather than to know the context. Mas madali pong magbasa kaysa yung alamin mo yung context. And then, during that time, nakakaintindi na rin tayo sa grace. So, ang sinabi ko ay, Tito ang tawag ko eh. Tito, that's not for us, we're believers already. Okay? Yan po ay sa mga unbelievers. No! Sabi niya sa akin. That's for us. Sapagkat we offended the Lord, we really need to say sorry. I mean, Angel, each time we offended Him, magsasabi tayong sorry? Yes! Siyempre, hindi tayong patawad, sabi niya. So, nakakalungkot na hindi niya alam yung forgiveness. No? Ang 1 John chapter 1 verse 9 ay hindi po sa ating mga believers. Yung sulat po na 1 John, actually, para po yan sa mga Judeo-Christian, sa mga Hudyo na Kristiyano. Tayo po, Gentiles tayo eh. Kaya meron po tayong rightly dividing the scriptures. Yan po ay para sa mga Judeo-Christians. Pero okay lang. Sige, ipasok mo na kasi nandun naman yung word na Christian. So, tignan natin. Para sa Kristiyano ba yan? Hindi. Yun po ay para sa unbelievers. Kaya nakalagay doon so that our joy may be full kung nakakilala rin kayo kay Lord. Parang ganun yung gustong ibato ni Apostle John doon sa mga readers niya, sa mga audience niya. Kung papansinin niyo kasi, yung 1 John chapter 2, nagbago yung tono niya eh. Di ba? My children, kanan niya. Sabi niya na, my children. Yun, mga believers na ang kausap niya. Kaya dapat dinidivide natin yung scriptures. Ganyan po yan. So, yung 1 John chapter 1 verse 9, sa mga unbelievers po yan. Okay, may mga nai-invite silang unbelievers sa congregation, then dumarating, pag nagsasama-sama yung mga Christians, may mga naiimbitahan sila. Kaya sabi niya, so that our joy may be full, kung kayo rin ay mananampalataya. Then if you confess your sins, dapat siya na patatawarin ka. Sino man nagsasabi na wala siyang kasalanan, tingnan niyo to, sino man nagsasabi na wala siyang kasalanan, ay sinungaling, di ba? So, ibig sabihin, may pride yung mga unbelievers na sabihin nilang wala silang kasalanan, kaya hindi nila kailangan ng tagapagligtas. O kailangan nila yung kaligtasan na tanging Panginoong Kristo lang makapagbibigay upang magkaroon ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Sapagkat sa kanila, masyado nilang pinaninindiganan yung, hey, mahusay kami, siguro may religion sila, maybe, mga ganyan ang kanilang pinagmamalaki. Pero, ito pong katotohanan dito, yung 1 John chapter 1 verse 9, it's not for believers. Para yan sa mga naiimbitahan nila mga tao, kasi mga Judeo-Christians po itong mga to eh. Kaya, yes, para po sa kanila ito. Sa mga Hudyo po talaga isulat ito, mga Hudyong naging Kristiyano. So, hindi po tayo dito, Gentiles tayo kung tutusin. Pero, for the sake of, basahin na rin natin kasi mga Kristiyano rin po tayo. So, applicable din naman sa atin to in some sense. Okay, pero kung titignan mo yung konteksto, sa mga Judeo-Christians po talaga, isinulat to ni Apostle John.
Kaya sabi ko po, mag-iingat po tayo sapagkat sometimes yung mga binabasa mo, hindi ko mo nakasulat yan, pupulutin mo sa'yo. Kung Kristiyano ka dapat, ano yung covenant mo. Diba? Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Kaya masarap ang maging hentil na mananampalataya sapagkat naligtas lamang tayo dun lamang sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya sasabihin ko po ulit sa inyo, ang konteksto po nito ay para po sa mga unbelievers. So sana wag po tayong malilito roon. Okay? We are forgiven once for all. Hindi mo na kailangan humingi pa ng tawad. No? Hindi mo na kailangan pang sampalin sa mukha ang Panginoong Hesus. Paano kung sabihin sinasampal mo sa mukha? Yes, sampal sa mukha kapag pinipilit mong pwede ka pang humingi ng tawad. Ganun ganun. Samantalang siya nagpatawad sa'yo, pinatawad ka na, ba't hingi ka pa hingi ng tawad? Diba? We are forgiven once and for all because of Jesus. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Okay? Thank you, and Jesus truly loves us all. Remember, we are forgiven once for all time.